Palayain natin ating mga kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to your name, Jesus. Praise God, praise God. And you may be seated sa presensya po ng ating Panginoon. Praise God. Upon reading the text, mga kapatid, so this is about overcoming. Whenever there's a battle, kapag meron pong isang pagtutuos, ay everyone or lahat po are anxious malaman kung sino ang panalo. We are anxious. Kahit sa sports, mga kapatid, nung nabalitaan natin na merong laban yung Gilas at saka yung ibang team, we are anxious kung sino ang panalo. Nung magkakaroon ng, every time magkakaroon ng laban si Manny Pacquiao, gusto nating malaman kung sino ang panalo. Tama ba? Nung tayo po ay umaten sa mga sports fest, mga kapatid, gusto nating malaman kung sino yung mga winners. Umattend yung mga youth ng sports fest, kahit na nag-participate sila at natanggal na sila sa game, still, gusto pa rin nating malaman sino kaya yung nag-champion. Sino kaya yung nanalo. And we know at the back of this book, mga kapatid, na alam natin kung sino yung mga overcomers. At kung sino yung mga mananalo. At mananalo. Alam nyo ba, mga kapatid, nung tayo po ay pumasok bilang Kristiyano, naglingkod sa ating Panginoon, ewan ko kung parehas tayo ng mentality, pero before, parang naisip ko, nung ako po ay nabaptize sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, nag-receive ang kanyang pangalan, I think na panalo na, tapos na. Na ako po ay nanalo na tapos na yung battle. Okay? Na victory is already ours. Sa akin na yung victory kasi nabaptize na ako. At na-convert na ako. At tapos na lahat ng nakalipas. At bago niya ngayon, old nature is gone, new life has come, and many of us, mga kapatid, even yung converts, think na kapag sila po ay naglingkod na sa Panginoon, tapos na yung gera. Na-overcome na. Ang ganda na, bago ng buhay. But it turns out that the battle is still at hand and ongoing. Ang gera po ay hindi pa tapos. Habang tayo po ay narito, meron tayong battles na kinakarap. Meron tayong struggles, mga kapatid. Magtaas dito ng kamay na hindi nakakaranas ng struggle sa kanilang buhay. Yung as in wala. Sana all, no? Mapapasana all tayo. Habang tayo po ay narito, there is an ongoing battle na kailangan nating harapin. Amen? Yes, lahat tayo, kumbaga, pwede kang maligtas ng safe, okay? Nang wala kang kinakaharap na mga pagsubok ganyan, pero yung mga bagay na iyong ginawa, mga kapatid, pagdating mo doon sa langit, pwede kang masave, pero yung mga works mo ay pwede rin malang masunog. Okay? Nabasa niyo yung versikulo na yan? So, meron tayong mga bagay na kinakaharap at kailangan natin gawin at kailangan nating salubungin habang tayo po ay narito sa mundong ito. Hindi pa tapos yung ating labanan. Alright? Para tayong mga sundalo na nagpa-enlist or nagpalista or sumali sa army. Pag tayo po ay sumali sa army, merong mga member doon na 20 years, 30 years ng sundalo, mga kapatid, pero yung mga bago, nakakapasok pa lang, kaka-enlist pa lang, they are just as much as a member who has been in the army for many long years. Same lang. Pareho lang na nagpa-enlist, and one thing, lahat ng yon ay kasali sa gera. Tama po ba? So, ibig sabihin, nung tayo po ay bago pa lang nakilala sa Panginoon, may mga tao din
na matagal na naglilingkod sa Panginoon, 20 years, 30 years, hindi ko alam kung ilang taon na naglilingkod si Nanay Nida, mga kapatid. Pero blessed siya kasi nasa edad na siya ng, sabihin ba natin edad? 74 years old. Praise God. Amen. Blessing na po yun. Nay, sabi ng Bible, 70 ang tao. Lagpas ka, blessing na yun. Praise God. So, hindi ko sure kung sino pong pinaka 70. 70 si Tatay Ray. Amen. Sila, wala, sila, So, Father Roman parang 76. Amen. So, pasado na. 76. So, matagal na sila, bukod pa doon mga kapatid, hindi lang sa edad, matagal nang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. And, we can attest and we can say, pwede ko tanongin siguro si Nanay Nida, na up until now, na siya po'y naglilingkod sa Panginoon, meron pa rin mga bagay na kanyang nag-struggles. Kumbaga, hindi pa rin natatapos habang tayo nabubuhay. Meron pa rin battle na kailangang harapin at kalabanin. Alright? At kahit tayo, hindi natin pwede isipin na ako po'y naglingkod na sa Panginoon, tapos na lahat, I'm already victorious, I've already overcome everything, ako po'y makapangyarihan na wala nang makakatalo sa akin. Alright? Wala na akong gagawin, ako po'y ano na lang tawag dyan? Yung hayahay na lang, kasi panalo na, hindi na ako kilos, wala na akong gagawin, mga kapatid. Hallelujah. No. Okay, enlisting is one thing and participating in the battle is another thing. Pwede tayo maging Kristiyano pero ayaw natin makipagbaka. Okay. Kristiyano tayo, ayaw natin makipagbaka, ayaw nating tuusin yung ating kalaban. Ligtas nga tayo pagdating doon sa langit pero lahat ng ating ginawa, sunog lahat. Kasi wala tayong ginawa, mga kapatid. Amen. Wala crown. Alright? We have our enemies, and we can see from the Bible. Basahin natin sa James chapter 3 verse 5. Chapter 3 verse 15 ng book of James. It is implied here. 3 verse Amen. Nawala siya sa aking listahan. All right. So mali yung nasulat kong verse. Pero anyway, we have our three major enemies. Okay? Una is yung world. Pangalawa is yung flesh. And pangatlo yung demonyo. Okay, the devil. And these enemies, tatlo to mga kapatid, tatlong kalaban natin na kailangan natin i-identify. Ano yung una? The world. And then ang pangalawa? The flesh. And pangatlo ay? The devil. Ito pala tama. The wisdom that descended not from above. Una is earthly, the world. Yung pangalawa, sensual, meaning yung flesh. And then devilish, yung demonyo. And every single day, we have to deal with these enemies. Right. And we must be aware, mga kapatid, na ito kalaban natin araw-araw to. Araw-araw to. Papagod ba, mga kapatid? Kaya bukasan, kalaban mo na naman sarili mo. Araw-araw yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, okay, panalo na ako, wala na akong gagawin. Hindi. Ikaw, unang-una, tayo po'y nasa mundo pa. Buhay pa tayo. Tayo po ay may laman. Hindi tayo espiritu tulad ni Lord. At pangatlo, ito totoo, merong demonyo. May demonyong nanggugulo sa'yo at sa atin. Makulit talaga yung demonyong yan, kapatid. Alright, the world, when I say the world, it is not the material things or the physical things na ating nakikita. When we say the world, hindi yun yung material na natin, ito world to kasi bagay. For we know that the earth is the Lord's and the fullness thereof. When we say the world, it means the people or the custom of the people, the system, the course of this world, kung paano kumikilos ang sanlibatang ito opposed to God. That is the world. Hindi lang sabihin natin, world tong mga bagay na ito kasi worldly ito.
Hindi yan mga kapatid, ano? So yung custom, yung tradition, yung sistema, hallelujah, yung ng mga tao, oppose sa kalooban ng Diyos. Okay? We struggle with that every day. Popular opinion, yung mga trends, yung mga practices na nakikita natin, especially yung dangers ng technological advancement, dahil lahat ng opinion, lahat ng trends lumalabas doon, at kapag hindi tayo in, para bagang na-out tayo, hindi tayo kasama, or out, hindi tayo parang in. Okay? At minsan, napipressure tayo, at you know what? We are easily, or it is so easy to be immersed and to be baptized in this worldly system and values. Kasi, araw-araw natin nakikita. Araw-araw mong hawak. At kapag i-opinion na iba na okay lang ang LGBT, di ba? Lumalabas na. Tapos okay lang yung mga ginagawa nila kasi normal na lang yan eh. Nanonormalize na yung mali. Hallelujah. At kapag hindi natin alam yung tama, para bagang lahat ng bagay na ito ay tama na. Okay? It is so easy. Tingnan nyo, isipin natin. How much time do we spend in the church compared kapag tayo po ay nasa labas the whole week? Tingnan nyo, gano'ng katindi yung ating labanan araw-araw. Ilang oras lang tayo sa simbahan. Minsan, nagmamadali pa tayong umuwi. Late ka nang dumating, nagmamadali ka pang umuwi. Yung oras natin sa simbahan, limited lang. Compare sa araw-araw nating struggle. Imagine, Monday, papasok ka. Punta ka sa school. May hawak kang cellphone. Unang araw. Kinabukasan, Tuesday, ganun uli. Wednesday, ganun na naman. Tingnan nyo, laban na natin araw-araw. Na-realize ba natin yan, mga kapatid? Hindi pa tapos. Why? Then, reason why is not enough to be, kaya nga hindi enough na, okay na, ligtas na ako, so okay na sa church ako every Sunday. Very same reason kung bakit hindi enough lang yung linggo para sa atin, upang malabanan natin yung mga bagay na ating kinakaharap. Meron tayong mga kalaban. Amen? Pangalawa is, ito mahirap. Yung ating laman. Everybody say flesh. Sino dito ang may laman? May laman tayo lahat, mga kapatid. Okay? The enemy inside a port is far more dangerous than those who are outside. Ang kalaban daw na nasa loob ng base, nasa base mo na, ay mas delikado kaysa sa kalaban na nasa labas. Kung familiar kayo sa Trojan horse na kwento sa Greek mythology, mga kapatid, hindi nila mapasok-pasok yung syudad dahil masyadong secure. So, ang gagawin nila, atakihin natin mula sa loob. So, kunwari, nagpadala sila ng regalo, peace offering, na merong horse, tinanggap naman. Ang di nila alam, lahat ng mga sundalo nandoon sa loob ng horse. Ng kanilang kalaban, pinasok na nila sa loob. Diba? Tapos, nung gabi, mga kapatid, kala nila tapos na yung gera, kampante na sila, wala na, peaceful na, wala na lahat ng kalaban, umalis na yung mga ships nila, yung kanilang mga barko, yung pala nagtago lang, at lahat ng yung kanilang mga, meron palang kalaban na nakapasok sa loob. Okay, unti lang yung nakapasok, pero nakapasok sila. Okay, sila yung magbubukas ng paraan para makapasok pa yung ibang naiwan sa labas. So, nangyari, nung gabing yun, yung mga nasa loob ng Trojan horse, mga kapatid, ay lumabas at yun yung dahilan para po natalo sila sa gera. Okay, we can't not deal with the outside unless you first deal with our inside. Ang tukso po ay hindi umaalis. Hindi siya umaalis. Habang tayo po ay nabubuhay, merong tukso. Even si Paul, nag-struggle siya, Romans chapter 7. Tagal niya na naglilingkod sa Panginoon. Pero sabi niya, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung ayaw kong gawin, yun yung nagagawa ko. Sino dito yung may gustong gawin, pero tamad na tamad kumilos? Kalaban mo yung iyong
laman. Ang dami mong naisip na plano. Ito, kailangan kong gawin, kailangan kong gawin. Pero ang ginagawa mo ay nakahiga ka lang. Parang hindi ka kumikilos, mga kapatid. Mahirap talaga kalaban yung laman, no? Parang sasabihin mo sa sarili mo, pambira namang laman to. Gusto kong magising ng alas 4. Nag-alarm ka, 4:10, 4:15, 4:20, 4:25, sunod-sunod, every minute, mga kapatid. Pero bumangon ka ng alas 10. Sarap talaga ng tulog, no? Habang tayo po ay nabubuhay, merong kalaban tayong laman. Hallelujah. Anything, kumbaga parang gusto natin tayo yung masunod eh. Yung sarili natin, meron kailangan gawin, pero gusto ko pa humiga eh. Anything, parang bagang gusto kong gawin, pwede kong gawin. That is the flesh. Itong flesh na to, palagay ko ito yung pinakamahirap na kalaban natin. Nag-struggle tayo dito, remember, araw-araw. Araw-araw tayo may struggle dyan. Kaya nga, importante mga kapatid, hallelujah, na gawin natin yung bawat araw para sa Panginoon. At itong maganda, merong biyaya ang Panginoon, hindi monthly, hindi weekly, kundi araw-araw ang kanyang biyaya. Hallelujah! Thank you, Jesus. They are new every morning. Great is the faithfulness of our God. Tingnan niyo mga kapatid, kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Meron nang naka-reserve na biyaya sa bawat araw ng ating struggle. Hallelujah. Pangatlong kalaban natin is yung demonyo. There really is a demon. Meron talaga. Minsan masasabi mo, kapag tapos na, pambirang demonyo yan. Demonyo nga yun. Alam niyo ang style ng demonyo, hindi niya papaalam na nandiyan siya eh. Pag nalaman mo nandiyan siya, syempre, alam mo na gagawin mo, di ba? So ang kanyang technique, hindi niya papahalata na siya ay nandiyan. Pero mas totoo pa siya sa realidad na iyong naiisip at nakikita. Ang kaaway, hindi niya papaalam na nandiyan siya. Syempre, hindi na siya kaaway. Di ba? Stealth ba? Stealth. Hindi papahalata. Stealth lang. At ma-realize mo, nandiyan na, umatake na, pagtapos na. Nangyari na, pambihirang demonyo to. Amen. And sometimes, kaya nga, importante mga kapatid na ma-realize natin siya minsan yung naglalaban yung ating laman. Okay? At minsan yung ginagamit ng kaaway para siya po ay makakilos. Narinig nyo na yung kasabihan na the idle mind is the devil's playground. Kapag wala kang masyadong in-occupy at wala kang masyadong ginagawa, ang nangyayari, nahuhulog ka sa pitag ng kaaway. Kapag hindi tayo occupied, hallelujah, lalo sa gawain, sa salita ng Diyos, mga kapatid, wala tayong masyadong ginagawa, wala tayong masyadong iniisip, kampante lang ang buhay, relax lang ang buhay, iyon yung magiging dahilan bisan para tayo po ay mahulog sa bitag ng kaaway. Amen. Marami sa atin, minsan nagaganon eh. Hindi busy sa gawain, mga kapatid, naging busy na sa ibang bagay. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay buhay pa, malakas pa, occupy natin yung ating sarili, una sa gawain ng Diyos, sa kanyang mga salita, mga kapatid, huwag tayong magbigay ng puwang or space sa kaaway. Dahil kapag merong space yung kaaway, kukunin niya na lahat. Don't give the devil an inch, he will become a ruler. Hallelujah, na ating pong, when he attacks, usually he attacks our mind, for this is where every action starts. Hallelujah. Ganun ang kaaway. Masyadong, ano bang tawag dyan? Yung hindi pa halata. He is very subtle. Pero totoong-totoo siya, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong padaya sa ating kaaway. Occupy our minds with the Word of God. Hallelujah. Occupy natin yung ating sarili sa gawain at sa Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. And ito pa, minsan masyado natin kinikredit ba sa kaaway lahat? Hindi rin pala tama, mga kapatid. Kasi minsan, yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman cause ng kaaway. Kalokohan natin talaga. Halimbawa, sample lang, ba't kaya hindi umandar yung yung sakyan namin? Yung pala, hindi mo pinapagasolinahan. Tapos, sisihin mo yung kaaway. Pambihirang kaaway to.
Isa may mga nangyari sa buhay natin na hindi naman pala talaga dahilan, hindi naman pala talaga cause yung kaaway. Masyado siyang nag-glorify ba? Nag-give ng credit na ikaw na lang lagi. Sabi niya kaaway, yes, ako lagi. Yeah. Pero minsan tayo rin, yung ating, itong flesh na ito ba? Ito yung pinaka mahira na kaaway natin. Now, these three enemies, pero pasalamat tayo mga kapatid, sa salita ng Diyos, thanks be to God who causes us to triumph what? In His name. Amen. Sa ating mga sarili, kahit anong gawin mo, kahit anong pagpipilit natin kalabanin itong world, itong flesh, itong kaaway, hindi natin kakayanin sa ating mga sarili. No way na tayo po ang makakapagtagumpay sa ating mga sarili. It is only by God's grace who causes us to triumph in His name. At ito po mga kapatid, sa ating Panginoon, we are more than conquerors. Huwag nating pilitin sa ating mga sarili kasi kahit anong gawin mo, wala. Bagsak, fail. Hallelujah. Hindi kaya ng ating laman. Lahat ng tao dito, bumagsak na. Nagkasala, mga kapatid. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya walang pwedeng magmayabang dito na ako po'y matagumpay. Ako po'y nabubuhay ng walang kasalanan. Sabi ni John, sinungaling ka. Sabi ni John, sino dito nagsabi na wala siya nagawang kasalanan? You are a liar. Kasi lahat tayo dito may nagawang mali. May nagawang kasalanan. Hallelujah. Pero tingnan niyo yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Habang tayo po'y nabubuhay, yung kanyang biyaya ay sagana at sapat. Hallelujah. Para tayo po ay maging matagumpay. Amen. Ito yung ilan sa mga dahilan kung bakit tayo po ay bumabagsak. Some Christians think that the battle una has already been won. Wala na akong gagawin kasi panalo na. Parang isang bangka na sumusunod lang sa agos ng current. Kung saan siya tangayin ng current, doon siya dadalhin. Hindi ka makarating sa iyong paroroonan. Kailangan mo magsagwan. Kailangan mo mag-against sa current, mga kapatid. We must learn, kailangan nating matutunan. We must learn how to watch and to fight and to overcome. Simula pa lang ang labanan. Hindi tayo pwede magpadala sa agos, mga kapatid, ng sanlibutan ito, ng ating laman, at ng demonyo. And Christian life is a warfare. Everybody say warfare. Huwag nating isipin na wala tayong laban. Christian life is a warfare. It is a constant warfare. And the earlier we know it, the better. Mas maaga na maintindihan natin na tayo po ay nakipagbaka bilang Kristiyano, mga kapatid, mas mainam. Pangalawa, bakit tayo na nag-fail, mga kapatid? Ang isang Kristiyano ay nag-fail, they belittle the enemy. They take light of sin, na ang mga bagay na ito ay madali lang mapagtagumpayan. Okay, we belittle it. Yeah. Wag natin isipin na wala namang kapangyarihan yung kaaway. Minsan kasi gato tayo mag-isip eh. Na kakapaliit natin sa kanya para bagang okay, para bagang masyado kang proud sa sarili mo na malakas ka. Hindi mo alam na sa biyaya lang din naman ng Diyos na tayo po'y gumikilos at gumagawa at nagiging matagumpay. Tingnan nyo, ang kaaway po ay pag umatake ay may estilo or may style. Yung kanyang pag-atake kay Job ay strategic. Ang sabi ni Job, the thing that I fear the most happened unto me. Yung bagay na aking kinakatakutan, yun yung nangyari sa akin. Tingnan nyo kung gaano ka-strategic umatake ang kaaway. Nung una ay ahas pa lang siya. Maliit lang na ahas, mga kapatid. Pero pagdating sa Revelations, dragon na siya. Tingnan nyo kung gaano nakatagal naging Satanas si Satanas. Simula pa nung unang-una, Satanas na siya eh. Tingnan nyo kung gaano nakarami ang kanyang na-experience. Ang dami niya na-experiences. At kung hindi pa ba matuto sa experience, tapos ngayon pa lang tayo na nabuhay sa mundong ito, sabihin natin, kaya ko yan. Satanas lang yan. Hindi mo kaya sa sarili natin, we need the help of God and we need the power of God. It's only by His grace, mga kapatid. Hallelujah. We cannot win this on our own. And dahil we belittle the enemy, ang sabi na iba, okay, it's enough na ako po'y makapag-church every Sunday. Ayun po yung thinking, mga kapatid. Okay na yan. At least magawa ko lang yung aking duty bilang Christian.
Sunday, nakapagtay every Sunday. Alright. Not knowing araw-araw yung ating laban. Amen? It is every day. Pangatlong bagay, mga kapatid, na kung bakit po ang isang Kristyano ay nag-fail is they are unprepared. Attacks usually happen when we don't expect it. Ang atake po ay nangyari kapag hindi ka nag-expect. Siyempre, kung ikaw ay kalaban, hindi mo papahalata na atake ka, di ba? Yung laman natin, umatake yan. Umatake din yan. At sa mga panahon na hindi natin inaakala na atake siya. Nakaaway, mga kapatid. Kasi, kung pag ina-anticipate, pag inisip ng kaaway na anticipate, Art of War ba yun? Ano na yun? Sabi niya, isa sa mga artist, huwag mo paalam na ikaw ay malapit. Pag ikaw ay malapit, paalam mo na ikaw ay malayo. Kapag ikaw ay malayo, paalam mo ikaw ay malayo. Kabaliktaran ba? Kung sinabi ng kaaway na, okay, atake ako. Wala na, di ba? Wala nang sense. Pag kayo nagbabato-bato, sabihin mo, bato ako. Tapos, tinutuon mo, bato ka nga. Di wala nang sense, di ba? Same thing, mga kapatid. Attacks usually don't happen when we don't expect it. Hallelujah. At ganun nga, mga kapatid, kapag ang feeling natin ay hayahay lang, walang mangyayari sa akin, walang atake, we came unprepared. Hallelujah. Doon tayo usually bumabagsak. Imagine kahit meron ka ng prayer life, meron ka ng Bible reading, ikaw po ay nagsisimba na, meron pa rin mga atake na hindi mo in-expect. How much more kung wala kang prayer life, wala kang Bible reading, wala lahat ng to, paano na? Tingnan kung gaano kahirap ang pamumuhay bilang Kristiyano. And you know what? Jesus Christ already sinabi niya na, mga kapatid, na ang pagsunod sa Kanya ay hindi ganun kadali. Pinaalala niya na, pinakita niya na yung dark side. Many sa mga messages ngayon, maglingkod ka. Yes, pero naman, totoo naman yun. Mga blessing, mabibless ka. Hindi hinahanda yung isang Kristiyano na kapag once na tayo po ay nagpa-enlist, bilang isang Kristiyano, meron tayong kakaharaping battle. Meron tayong sasalubungin na kailangan nating harapin at labanan. Hallelujah. At hindi yung puro blessing lang, no? Yes, maganda yung mga bagay na yun, pero darating yung tamang panahon para matanggap mo tong mga bagay na ito, mga kapatid. Pero hindi yun yung dahilan kung bakit tayo sumusunod sa ating Panginoon. Kasi marami sumusunod lang para lang sa blessing, para lang sa power. Hallelujah. Paano na lang pag dumating tong mga bagay na to? Bagsak na tayo. Yun, katulad nga, pagdating natin sa langit, ligtas tayo, pero lahat ng ating mga gawa, sunog lahat. Pag-isat lang lahat. Merong ilang mga tips dito, mga kapatid, na pwede nating ma-apply. 1 Timothy chapter 6, verse 12. Fight, sabi ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, si Paul din, I have fought a good fight. Sarap siguro sabihin mo, no? Pag alam mo ng malapit ka na. Sabi mo, I have fought a good fight. Wow! I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid out for me a crown of righteousness. Merong nakaantay ba na crown ba? Pag wala kang ginawa, wala kang crown. Sunog lang lahat, mga kapatid. Pero, pag dumating yung tayo na sabi mo, Lord, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Yun yung payo niya kay Timothy. Hallelujah. Ito, mga kapatid, hindi lahat ng laban na nangyari sa buhay natin ay kailangan mong labanan. If we let everything to stress us out, we won't be effective kasi we must choose our battles wisely. Okay, merong mga bagay na kailangan natin doon lang tayo mag-focus. Kasi feeling natin, worth na gera ito, pero hindi naman pala. It's not worth of our time and our effort. Yung mga battles na struggle natin na hindi naman talaga battle. Ang kailangan nating labanan yung good fight of faith.
yung merong kinalaman sa eternal life. And many nakipaglaban, nakipagbaka, sa mundong ito, wala namang kinalaman sa eternal life. Katulad ng pinag-aralan natin last week, ang dami natin gusto maabot, gusto makontento, mga kapatid. Hindi makontento, maraming gusto ko maabot, pero hindi naman worth pala yung battle na yun. Pagdating mo doon sa tuktok, ano na? At nakalimutan na natin yung may kinalaman sa eternal life. Hallelujah. You know what? Kung bakit hindi natin kailangan labanan lahat ng, pag sinabi kong battles, yung mga nangyari sa buhay natin ito, unang-una, not everything is important. Pangalawa, every battle takes time. And we have limited time on earth. Limited lang ating panahon. Yung battle, kailangan pa ng oras. Kaya piliin natin yung kailangan nating kalabanan. Ito yung ating 3 kalaban lang talaga eh. Yung the rest, hindi naman talaga nating kalaban eh. Yung sa libutan, yung sarili natin, yung flesh, at yung demonyo. Iba, pabayaan mo na yun. Alright? Ito yung ating kalaban, mga kapatid. Hallelujah. At to fear is to have more faith in the enemy than Christ. We have our Jesus Christ, mga kapatid, at meron siyang inihanda sa atin. Alam nyo, kaya nga niya ba sinabi kaya nga merong sa scripture sinabi sa Ephesians chapter 6, finally, brethren, be strong in the Lord, and put on the whole armor of God. Bigyan tayo ng armor para sa ating gera. Alright? Be strong in the Lord and to put on the whole armor of God. Merong ano yung mga armor? Faith, truth, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the Word of God. Marami tayong battles na kinakalaban eh. So pag nakita na kayo ng sundalo, nung una, inisip ko lang, mga time ng mga Vikings. Mga time na may mga armor pa. Medieval times, ispadahan. Palagay mo, sugod ka sa gera ng walang armor. Parang hirap, no? Kahit yung mga soldiers, si Tatay Ray, army to eh. Diba, meron mga bulletproof. Para safe ba? Safe sa helmet. Ano pa, mga armor. Para safe ba yung ating sarili. Pag nakipaglaban ka, handang-handa ka ba? Merong mga bagay na hinanda sa atin ng Panginoon. Okay? And the whole week, suot natin yun, mga kapatid. Para malabanan natin yung mga bagay na dumarating sa atin. Pero ito siguro parang some ports, gusto ko lang isingit dito. Encouragement sa atin. Kasi minsan, hindi natin alam din kung kailan natin pwedeng iubad yung ating armor. May time na kailangan mo magpagaling eh. Sa gera. Lahat dito, may sumasabak ba sa gera, mga kapatid? Meron kayong kinakalaban? May time na, there is a time of war and a time of peace. Hindi naman, yes, araw-araw tayo may struggle, araw tayo may gera, pero may time na kailangan tayo magpagaling at magpahinga. At hindi sa lahat ng oras, suot mo yung armor mo. Hirap naman siguro kapag nagpapahinga ka, may armor ka pa rin. May armor ka, suot-suot mo yung armor mo, mga kapatid. And you know, kung kailan yung time na inubad ng isang soldier yung kanyang armor, sa time po ay pag magkakasama na sila, pag victorious na, tapos na, at doon na sila nagpapahinga, mga kapatid. Alam niyo ba, yung church, we are here, kung bakit tayo nagsama-sama dito, dahil naging matagumpay po ang Panginoon sa atin the whole week. Amen. And this is just a form of celebration. Kaya nga tayo nagpupuri, umaawit at sumasamba every Sunday dahil naging napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. The past few days, the past few weeks. Hindi ba may mga struggles tayo, may mga kalaban tayo, pero hindi tayo pinabayaan ng ating Panginoon at yung biyaya niya ay sapat. Kaya nga every Sunday, hindi ba? Bakit tayo umaawit ng praise? Oh, my soul. Kasi napakabuti ng Panginoon, it's time for us to celebrate the victory He has given us.
Amen. Kaya nga, tuwing Sunday, dapat nagsiselebrate lang tayo. Amen. It's a form of celebration. At nung naging victorious tayo, mga kapatid, yung time na inubad natin ating armor, nagsiselebrate tayo with what? With our brethren. Ito yung time na hindi pwede na dito pa rin sa loob ng simbahan, suot natin yung ating armor, kalaban natin yung ating kapatid, nag-iispadahan. Hindi natin kalaban yung ating kapatid, mga kapatid. Right. Hindi tayo mag-aatakahan sa isa't isa. Right. Hallelujah. It's time for us to join and to be one and to celebrate the goodness of God. Right. Hallelujah. Yung time na, kasi marami dito natatakot na pagdating pa rin sa church, suot pa rin yung armor eh. Kasi dami niyang kaaway. Shield siya. Oh, shield. Tika, dyan si kapatid. Shield tayo. Nagtatago, mga kapatid. Hindi pala nararapat yun, magkakapatid tayo. At dapat, ito yung time kung saan tayo ay mas nagiging buo. Ito dapat yung time kung baga vulnerable tayo sa ating mga kapatid. Open natin yung ating mga struggles. The past few days, the past few weeks, mga kapatid. Hallelujah, na dito tayo dapat pwede makapag-open. Amen. Ang church dapat ay safe place kung saan pwede nating ihubad yung ating mga armor dahil the following day, may laban na naman tayong kakarapin. May battle na naman. Ang pwede nating lapitan yung ating mga kapatid. May isang awit. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. For deep inside this armor, the warrior is a child. Hindi ba? Nakikita lang nila tayo. Talagang sobrang lakas, no? Nakikita mo si brother, uy, grabe, sobrang faithful niya, no? Tingnan mo, talagang, si Gasay, hindi natin alam, may weakness tayo lahat eh. May struggles tayo lahat, may mga kahinaan tayo. Ang ganda ng armor natin, pero sa loob, umiiyak tayo. May mga problema tayo, mga kapatid. Kaya nga nasabi ko, it's only by God's grace na tayo po'y nakatayo dito. Hallelujah. At wag nating hayaan na kaaway natin yung ating mga kapatid. Yan po ang pwedeng tumulong sa atin, sa ating mga problema, sa ating mga struggles. Doon tayo pwede kaya nga tayo pinagsama-sama dito eh. Hindi ba? Hindi to time para tayo po'y mag-condemn sa isa't isa. Ikaw makasalanan ka, lubas ka dito. No! Para saan ba ang church? Para tayo po dito gumaling. Yung hospital, di ba? Lahat nandoon may sakit. Ang church pa hindi para sa mga banal na tao. Saan ba bakit ba dumating si Lord? Para ba sa mga righteous? No, but for sinners to repent. Hallelujah. Doon ang purpose ng ating Panginoon. Kaya kung meron tayong mga pagkukulang, mga weaknesses, mga struggles, mga kapatid, ang best place ay hindi para lumabas at makikampi sa kaaway natin. Ang best place ay lumapit sa loob sa ating Panginoon, lumapit sa church. Hindi dahilan ay nagkasala ako, hindi na ako magsisimba, nakakahiya. Ayun yung time na kailangan natin siya. Doon tayo lumapit sa Kanya. At ano sabi ng Bible? Hallelujah, kapalan yung mukha nyo. Come boldly at my presence. Challenge niyo yun. Lumapit kayo sa akin. Bakit? Tuwing kailan ba ang grace ko? Di ba? In time of what? Need. Pag tayo po'y may struggles, kapag tayo po'y nagkaroon ng kahinaan, mga kapatid, the best place to start, lumapit ay sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasi hindi talaga natin kaya sa ating mga sarili, mga kapatid. Hallelujah. The church is the place where we need to be restored. Hindi mag-judge sa isa't isa, hindi mag-condemn sa isa't isa. Hallelujah. And time for us to celebrate the goodness of God. Amen. Kaya dapat, yung whole week, accumulation lang yan ng kung paano naging victorious si Lord sa buhay natin. Amen. Marami, no? Sunday, pansin mo, pagpasok, siwangot. Mabigat na, okay lang din naman. Loko siya. Sige, time to recharge, mga kapatid. Recharge din. Amen. Yes, marami tayong problema sa buhay. Marami nangyayari sa atin. Pero, the grace of God is sufficient for us. Barin mo muna yung armor mo. Pagod na ako, Lord. Laban na naman bukas.
Laban sa hagok ng buhay. Araw-araw, mga kapatid. But although our physical bodies ay nangihina, pero sabi ng Bible, yung ating spiritual, they are renewed every day. Biyaya ng Panginoon, di ba? Grabe, mga kapatid. Thank you, Jesus. And you know what? There is the ultimate victor. Sino lang ba yun? Si Jesus Christ. He is the ultimate victor. Ang sinabi niyang, it is finished. Already overcome the enemy. Already na-meet niya na yung kasalanan, yung death. He met every kind of foe and enemy. At alam niyo ba, kapag tayo po ay nasa ating Panginoong Jesucristo, the same power na nasa Kanya, ay Kanya na rin ibinigay sa Kanyang mga anak. Hallelujah. And sa Bible natin binasa, every human failed. At some point or period of our life, tayo po'y bumagsak. Hallelujah. Even in our greatest moments, we failed. Abraham lied about his wife. Si Jacob, deceiver. Si David, yung kanyang magiging hari, yan po'y bumagsak. Murderer. Adulterer. Praise God. Si Elijah, sobrang, kala mo, napaka-bold, di ba? Talagang napakatapang na propeta. Pero, duwag pala. Natakot siya sa kay Jezebel. Nag-fail siya. Si Peter, na napaka-bold, napakatapang. Praise God. He denied Jesus. Natakot siya sa isang maiden, dalaginding. Natakot siya sa dalaginding. Hindi ba ikaw yung kasama ni Jesus? Ay, di ako yan. Imagine kung gano'n siya katapang, Lord, hindi kita iiwan. Hindi. May isang dalaga lang na maliit na dalaginding na, di ba ikaw yun? Natakot siya, mga kapatid. Tingnan yung mga bagay na pwede magpabagsak sa atin. Hallelujah. Pero you know what? Pwede tayo mag-fail, pero isang bagay yung ating binasa kanina. Hallelujah. Everything may fail. Wag lang yung ating pananampalataya. Hallelujah. Yung nag-pray si Jesus Christ kay Peter, bago siya mag-fail, sabi ni Jesus Christ, you will be sifted as a wheat. Ikaw po ay sasalain. But I prayed for you that your faith fail not. Mag-fail ka na lahat, bumagsak ka na lahat, kasi lahat naman nag-fail eh. Wag lang yung pananampalataya mo sa Kanya. Bumagsak na lahat, wag lang yung faith natin sa Kanya. Hallelujah. Circumstances may come into our life. May mga bagay na pwede kang ikabagsak mo, mga kapatid. Kasi pag bumagsak yung faith mo, wala na. Bagsak na rin lahat. Mawalan ka na ng kotse, magkasakit ka na. Hindi ko naman sinasabi mangyari yun sa inyo. Alright? Wag naman. Okay. Tanggalin na lahat ni Lord sa buhay mo, mga kapatid. Kay Job nga, tinanggal lahat eh. Pero anong naiiwan sa Kanya? Anong hindi nag-fail sa Kanya? Yung faith niya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, bumagsak na lahat, Lord, wag lang yung pananampalataya ko kasi once na mawala ako ng believe sa iyo, Panginoon, wala na rin ako. Hallelujah. Hindi pwedeng mawala yung ating faith sa Kanya because the battle, what? Belongs to God. Lord, merong mga battles, Panginoon. Pero Lord, hindi ko to battle eh. Sa iyo ko to ibibigay, sa iyo ako mananampalataya. Mag-fail man ako, Panginoon, na hawak at hawak pa rin ako sa iyo. Hallelujah. Today, I want to ask you, what are you battling right now? Ano ang gera mo ngayon? Ano ang kinakaharap mo ngayon? Hindi ko kabisado, mga kapatid. It may be inner, maaring, hindi mo sinasabi sa ibang tao, ayaw mong ipaalam, maybe may battle ka sa iyong sarili, may battle ka sa iyong emotions, may battle ka sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay. I want to encourage you to hold on, to go on, continue in faith, kasi darating ang Panginoon, hallelujah, ang gusto niyang makita yung pananampalataya mo na nagpapatuloy sa Kanya. Hallelujah. Kahit anong mangyari, mga kapatid. Oh, Jesus, the battle belongs to God. At the back of the book, mga kapatid, masasabi doon yung 7 churches, 8 churches, he that overcometh. It is about, ito ilang beses ko nabanggit, mga kapatid. Kahit hindi pa tapos yung battle, kapag nakita mo si Jesus Christ in the midst of your struggles and battle, you have already won. Dahil nanalo na si Jesus Christ sa mga bagay na iyong kinakaharap ngayon. Can we all stand, mga kapatid? Oh, Jesus. Hallelujah. Praise God.
give this time and opportunity for us para lumapit sa ating Panginoon.